Good afternoon mga kabagis at saka mga ka-views natin. Ang vlog na to ay patungkol sa mga kaibigan natin na naka-acquire ng views. Actually, ka-grupo na natin siguro sila kung nag-post nila sa kay admin sa views natin. So, magkakasama tayo. So, magbibigay lang ko ng points sa mga, lalo na sa mga newbies na naka-acquire ng kagaya natin yung views. Kagaya sa akin 1.3 XLEC VT views 2022. Magbibigay ako ng mga ibang tips na yung madalas itanong sa mga comment section natin. So, let's go! So, ganito. Ang views na to, yung bali sa akin to, na-acquire namin ng anak ko dun sa Pasig. Toyota Pasig. Bago ang lahat, shout out ko muna sila, mga agent namin, kagaya ni the beautiful girl, si Cheryl Parcamento, tsaka yung kasama niya, at tsaka whole staff na rin ng sa May Ugong, Toyota Pasig. Ganito yan, nung na-acquire namin ito, after 2 months ko nakuha yung plaka. So, first, yun kasi yun nga, paulit-ulit kong banggitin sa inyo sa mga newbies na maraming tinatanong. Hindi ko man masagot lahat. Siguro, andyan naman yung natin, yung mga YouTubes natin na anytime of the day, pwede nyong i-search doon yung mga ibang katanungan. Ang kasi, itong sa akin, yung ibibigay ko, yung madalas mabasa ko na tinatanong doon sa comment section ng VN, Views Nation. So ganito, yung tungkol sa PMS. Kailan ba ako? Sa 1,000 ba? Sa ano ba? First, binigyan ako ng coupon, dalawa. First PMS is, it's either 1,000 kilometers or 1 year of using views. Ganon. Kumbaga sa after reaching 1,000 kilometers, magpa-PMS ka na. So, ako, hindi ko natupad yon yung 1,000 kilometers. Yung first PMS ko ay 4,400 kilometers na. Supposed to be 1,000, di ba? Nabanggit ko nga. Ulit, shout out ko yung mga Toyota staff ng Santa Rosa, Laguna. Doon ako nagfa-first PMS. Gamit ko yung coupon na una. So, awan na Diyos, naging maayos. Na-check nila, check lahat. So, that is 4,400 kilometers. Yung second PMS ko, kasi ngayon almost 13,000 na natatakbo ko, 1 year and a half na itong sasakyan ko. Yung second PMS ko ay almost 12,000 more or less, 12,000 kilometers na supposed to be 5,000 yung second PMS mo. Nagamit ko yon for the second, yung 12,000 kilometers na natakbo ko. So, nasagot ko na yung iba na pwede bang sa 2,000, pwede bang 5,000, pwede yun. Sasabihin naman dun sa mga staff, yung mga nandun sa mga Toyota dealers, sasabihin naman nila na walang problema yan. So, naka-second PMS na ako. Naubos na yun, dalawa lang yung binigay sa akin na coupon para sa PMS. Yung pangatlo, binanggit sa akin doon sa Toyota na hindi ko pa naman ginagawa, na pinababalik ako for free pa rin. Third PMS, hindi ko pa nagagawa actually. Yun lang, second ang nagawa ko. So, tapos na tayo doon sa PMS na madalas itanong ng mga ka-Views Nation natin. Next is yung driving mode na mga mga newbies natin. Driving mode na naman ba? Sinasabi, makaakyat ba yan ng Baguio? Makaakyat ba sa may sungay? Kung ako pasasagutin nyo, oo, kahit loaded ka. Basta minsan kasi walang sinisino kung na magaling ako o magaling na driver. Hindi po. Kailangan marunong kang technique yung pag-akyat kasi meron naman tayong manual. Actually, yung may vlog ako na pwede kang mag-manual. Papuntang Baguio, pwede kang naka-manual. Hanggang 7 speed yan. Yung pag-akyat naman, maidagdag ko, umakyat ako ng Baguio kasi taga Baguio naman ako madalas. Umaakyat ako ng Baguio, sinubukan ko yung Montesillo. Banggitin ko lang to. Yung mga umaakyat ng Baguio, siguro, aywan ko kung na-experience na o nakita na yung Montesillo. Ganito yung Montesillo, just after, kung via Quezon ka, makalagpas ka ng police station, di ba?
Lion's Head, susunod doon sa taas yung police station, tapos yung bridge na kung natatandaan nyo yung mga nagbabagyo, may mga, kung pababa ka, andun yung mga pasalubong doon, may mga pasalubong doon. Pagkatapos nung pasalubong na yun, may bridge na mahaba going to Baguio, di ba? Sa just after the bridge, kakaliwa ka, yun yung Montesilio, napakataas nun. Alam nyo, kaya sinubukan ko doon, hindi naman yung talaga rota ko, sinubukan ko lang yung mataas na yun, gamit ko ang XL-CVT. Dahil ang kapatid ko yung pinupuntahan namin sa Baguio ngayon, along Marcos Highway. Kaya kumbaga mas shortcut yung dadaanan ko. Hindi kagaya yung normal route na pagtaas mo ay BGH na, Baguio General Hospital, tapos yung rotonda, then going to Marcos Highway. Sinubukan ko yung Montesilio, napakataas nun. Awan ng Diyos, naakyat ko yun, naiakyat ko tong XL-CVT. So okay, walang problema. Ngayon, yung tinatanong tungkol kung kaya ba o hindi kaya, kung newbie ka rin sa pagdadrive, at hindi naman necessarily magaling ka eh. Ganito yan. Merong isa-shoutout ko muna si Ian Howe na rider. Shoutout Ian Howe. Sana mabasa mo ako dito sa vlog ko na to. May tinatawag sila sa mga riders na to. Disclaimer kay Ian Howe. May tinatawag sa mga ni Ian Howe na pag nagbabike sila hanggang pagod po dyan, hanggang Baguio, Lion's Head, inaakyat ng mga bike riders na yan. Meron silang word na sinasabi na pinagbabawal na technique. So, nandun pa tayo sa ascending, nandun pa tayo sa paakyat. Kung sakali, mga ka-Vios Nation natin, tumating yung pagkakataon na hindi na maiakyat yung kotse mo dahil nga loaded, ang pinagbabawal na technique, yung pababain mo yung mga pasero. Pababain. Then, siguro solo mo na umakyat. Imposible yung hindi ka na makakyat kung solo mo na yung kotse paakyat. So, sila magsasacrifice na maglakad. Yun naman ay tinatawag ng pinagbabawal na technique. Nagagawa naman yun. Wala namang masama doon. Hindi ka hinaan ng driver yung hindi ka makakyat through driving. So, okay na tayo doon. Nasagot ko na rin yung sinasabi nyo. Hindi ako mekaniko, hindi ako kagalingan sa mga parts ng mga sasakyan. Ito ay sinashare ko lang lalo na sa mga newbies. Paulit-ulit nating sabihin, baka mamaya mabas tayo na napakagaling ko. No. So, kasunod natin yung tire gauge. Ano ba talaga ang tire gauge? Kasi yung tire gauge ng Toyota nung kinuha ko to, 32 sa harap, 30 sa likod. Mga ganun ba? Or 32 sa harap, kung anong gusto mo. Yun ang binigay na ano dun sa manual ng Vios. Pero ako nung along the way na nagdadrive ako, minsan sa maliit na humps, lalo na tatlo sa likod, pag lagpas mo, sumasayad, natatakot ako noon, akala ko kung part na nung oil pan o ano na yung differential, hindi ko alam. Sinilip ko ngayon, yung pala yung parang mudguard. Sa harapan ng gulong sa likod, meron dun yung parang ganon, parang mudguard. So, wala tayong problema dahil yun ang mauuna. Kung sumayad ka, pak! Ibig sabihin yung mudguard pa lang yon. Mudguard pa lang. Sana matatandaan natin yung mga taga newbies natin dyan. Nabanggit ko na yung ascending technique, rear mudguard, tire gauge, auto sweep, easy sweep. Meron ako dyan meron akong nakapost, pero i-repost ko para makita nyo kung saan ba kayo dadaan, along easy sweep ba o easy trip. Yung nga pala minsan sa akin yung easy trip ko hindi nababasa. Meron akong nabasa rin na subscriber natin na libre pala kung magpapalit ka ng mga yung nilalagay sa ilaw sa harap ng kotse. Yun yung pinaka-sticker ng easy trip at saka auto sweep. So, punta tayo ngayon sa sinasabi nila yung jack, paano tanggalin yung jack dito sa ilalim ng upuan. Ano ba yung parang eyelet? Ano ba yon? Ano ba yung bilog na gano'n? Papakita ko sa inyo, pagkatapos nito. Ito yung sa jack, i-advance muna tong upuan. I-advance natin yung upuan. Tapos, punta tayo dito sa likod. Medyo marumi ang sasakyan natin dahil galing tayo sa biyahe. Ito yung kung makikita nyo yung jack, may clip. Tatanggalin tong clip.
Dali, medyo tagalid ang ano natin, pwesto natin. Ito natanggal ko na yung ano, yung parang cover niya. Ilalabas natin yan. So ito na ito na yung jack. Andito yung parang ano niya, holder niya dito. Ngayon kung napapansin nyo, hindi nyo basta makukuha ito kung pilitin nyo kunin. Logan nyo dito sa pinaka-eye niya dito. Ito dito sa outer side dito. Yan. Kumbaga higpitan para magkaroon ng space pag dinukot. So ganyan naluwagan na dun sa ano, dun sa pinaka-pihit niya doon, pinipihit doon. Kailangan andali kailangan kasi pag niluwagan mo medyo mahirap nga, kaya lang kabisado mo kung saan yung kaluwag. Ito kaluwag at pasikip. Ito dali, isang kamay lang kasi. So ito natanggal ko na siya. Ito yung jack natin. Dito yung pihitan niya. Ngayon naman ito, marami din nagtatanong kung ano yan. Tsaka ito. Tsaka anong gamit nito, syempre sa jack ay sa pinaka tie range niya. Pero advice ko naman, huwag tayong umasa sa ganitong tie range. Meron akong hindi ko alam to, yung parang jack na ano, yung jack na ganyan, advisable yan sa ating biyahero, mas komportable ka dyan. At yung jack na tinuro ko ay pwedeng pang ano lang, pang suporta. Ang alam ko ito, ganyan ang parang setup nya, parang extension pagka yung ano na, nag jack ka na. Yun nga palang nagtatanong ng paano yung speed ng Vios natin. Nang tumakbo ako minsan sa part ng TPLX yata yun, tama. Pinaabot ko ng 160 kph. Saglit lang yon bago ko bumalik ng 90. Yung 160 kph na yon, pwede pang lagyan. Kumbaga sa pwede pang mag 200 kung gusto mo. Kung talagang gusto mong subukan ang pinaka-maximum niya, baka lumagpas pa. Pero hindi ko nagawa yon. Hanggang 160 lang ako, then ibinaba ko na sa 90. Kasi yun naman ang normal speed ko. Sinubukan ko lang at talagang bigay na bigay ang views natin. Kaya talagang trustworthy. Kumbaga world-worthy ang views natin. Basta alaga lang, maayos lang, nakahanda ka rin na as driver, kailangan physically fit ka, yun na lang, ganun na lang. Basta yung nagtatanong kung ano speed na pwede mong gawin, magagawa mo dun sa Vios. Hanggang sa dulo kung gusto mo. Pero wag naman, stay safe na lang tayo. Sa mga kapwa driver ko ng Vios, hindi Vios ang dinadrive, keep safe lahat. Maraming salamat. Ito na nagpapakita ko kung saan. Kasi yung ibang kasama natin, tinatamad hanapin o kaya magbasa doon sa manuals, owner's manual, mag-explore baga. Kaya madalas tinatanong na lang nila. Ito yung ibang tools ko, mahalaga. Tapos dito tayo sa harap. Ito kung napapansin nyo, merong ganyan at may clip dito. Medyo kailangan marunong kang dahil clip yung nandito. Ayan. Mahirap baka masira.
So, tanggal na. Ganito yan. Meron dun butas. Ito, pinaka tawag dito ay towing eyelet. Ito, mahalaga ito. Na alam nyo. Andito yan, may butas. In case ma-stall kayo sa daan. Ganito yan. Then pwede ito gamitin para higpitan. Okay. Okay. Sana apart sa mga dinemo ko, nakakatulong sa ibang sana yung ibang mga ka-newbie natin. Ito pala yung ano ko. Sana yung ibang mga ka-newbie natin meron kayong na-pick up o natutunan sa mga basic o apart ng ano ko, video ko. So ngayon sana may natutunan kayo, lalo na sabi ko nga, lalo na yung mga newbies natin na madalas magtanong doon sa Views Nation, lahat tinatanong. Kasi kailangan din nating tignan yung owner's manual natin, andun lahat ng specs. Kaya lang minsan tayo tinatamad, kaya nagtatanong lang tayo. Nakita ko na medyo maraming tanong na dapat lang sagutin, na syempre yung iba walang oras, tinatamad na mag-search. So, i-share ko yung ibang dapat malaman ng mga newbies natin. Shout out sa mga ka-Views Nation natin, yung mga minsan may mga okasyon kagaya Angeles yata, tapos dito sa part ng Cavite, gusto ko man medyo hirap dahil alam nyo naman pagka kumuha ka ng bagong kotse, kailangan medyo ikayod mo dahil mabigat-bigat ang monthly nun. Kaya siguro may pagkakataon na makita-kita tayo, at gusto ko rin na ma-meet lahat ng mga ka-views natin, kasi mahalaga yan na pagka may problema ang ka-views natin, kahit na views din lang na makikita mo sa daan na na-stall, pwede mong hintuan, baka makakatulong tayo. Yun ang purpose ng isang, alam ko, purpose ng mga Views Nation na yan. Kaya shout out sa inyo lahat. Then panghuli, tungkol doon sa sana naman like, share, and paki-subscribe sana ang channel ni Sir J. Calub na Sir J. Calub Vlogs, at dun sa FB page ko na Sir J Vlogs lang. So in advance sa mga ka-Views Nation ko, maraming salamat sa mga kung sakali papatronize sa mga ano natin, sa vlog natin. In advance, maraming salamat. Tapos yung lahat ng mga late at saka yung old subscribers ko, ito nga, hindi pa ako nagpapasalamat ng todo kasi na-achieve ko yung, in almost 2.5 years yata, na-achieve ko yung 1,000. Napakahirap. Kaya nakikiusap sana ako sa inyo na yung mga all the new subscribers ko, tsaka lalo na yan, ka-views na yun, matulungan nyo sana ako. Ganon din ako, kung meron kayong dapat hingin sa akin, sa daan o ano, anytime kung bakante ako, makakatulong ako sa inyo. Shout out sa lahat ng subscribers ko, old or new subscribers. Actually, kung ilista ko lahat, medyo mabigat-bigat. Kaya meron siguro akong hindi mababate, masya-shout out.
Magbibigay lang ako ng sample. Shoutout sa mga taga Rabon. Dalawang klase ang Rabon, Rosario La Union at Rabon San Fabian, Pangasinan, kung saan ako lumaki. Andyan lahat, nafe-feel ko talaga yung pagka-probinsyano ko pag nandyan ako sa lugar na yan. Shout out sa inyo lahat, Billy, lalo na Billy, si Arky, yung kapatid ko, si Arnel. Shout out sa inyo. Mga kapatid ko, dalawang kapatid ko magaganda sa Baguio. Hintayin nyo ako itong December 28, baka magkita-kita tayo. At saka, kaklase ko, lahat ng batch 72. Yung nasa iba't ibang part ng mundo, Spain, Italy, France, US, lahat yan, Canada, shout out sa inyo lahat. At saka syempre dito ako nakatira sa Golden City, yung mga nagpatronize ng mga tropa ko, mga kaibigan ng mga anak ko na nag-ano sa akin, nag-subscribe sa akin, mga kamag-anak ko sa Bataan, lahat hindi ko na mababanggit yung iba. So, hanggang dito na lang, si Sir Jen, huwag sanang kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Meron niyang notification bell, pakipindot na rin para yung mga susunod ko pang vlogs, kung sakali makikita nyo ako lagi. Maraming salamat at advance Merry Christmas sa atin lahat. Thank you, and thank you very much. See you again.